Today's video, gagawa ko ng suma na malagkit at masarap of course. Alam nyo kasi malapit na magpapasko, so mas masarap itong suman sa handaan. Pwede nyo lagyan ng latik or pwede nyo rin ding isawsaw sa asukal. So I will start. 2 tasa lang ang lulutuin ko ngayon na suman. Meron akong 2 tasang malagkit at ibabad ko siya sa tubig ng 1 oras. Mamaya ko na siya huhugasan, ibabad ko muna siya dyan ng mga 1 oras lamang. Habang binababad ko siya ay magpapakulo ako ng tubig at ibablanch or pakukuluan ko itong mga dahon ng saging dahil ito ay naka-frozen. At isa pa, wala din akong apoy para padaanin ko sana sa apoy. Kaya ito din ang isang paraan para gusto nyo ay lumambot ang inyong dahon ng saging. So pupunasan ko na yan. Kung nakikita nyo may mga puti-puti, normal lang yan. Kung gusto nyo matanggal yung puti-puti, lagyan nyo ng mantika. Pagkatapos nating ihanda yung dahon ng saging, ay mag-ready tayo ng pot. 3 tasang gata ang ginamit ko dyan at saka 3/4 cups ng asukal. Kung gusto nyo matamis, dagdagan nyo. And then yung pinitpit na luya. Huwag masyadong maraming luya dahil aanghang yung suma ninyo. Pagkatapos naglagay din ako ng 1/2 teaspoon ng salt. Pakukuluan natin ito. Pag kumulo na ito, ay ilagay na natin yung ating binabad na bigas na malagkit. Pag kumulo na siya. So ito yung binabad natin bigas na malagkit. Bali, tinanggalan ko na yung tubig at lalagyan ko rin siya ng pulang bigas or tapul sa Bisaya. Tapos ito ay luto na kasi hindi kayang ibabad yung pulang bigas. Kailangan talaga siyang lutuin dahil matigas. Basta kung maglagay kayo ng pulang bigas, siguraduhin nyo lang na lutuin nyo muna yung pulang bigas dahil nga matigas talaga siya. Ang tendency niyan, pag ipagsabay nyo yan, yung pula at saka puti, sa paraan ng pagluluto niya ay hilaw talaga yung pulang bigas na yan. Kaya kung ako sa inyo, kung maglagay kayo, lutuin nyo muna. Kung nakikita nyo, medyo natutuyo na yung ating nilutong malagkit. So pag ganito na, ay hinaan nyo na yung apoy at bantayan nyo dahil yung ilalim niyan ay masusunog talaga dahil sa gata. So, wag niyong kalimutan na tignan-tignan at saka hahaluin. So, dito ay luto na yan. Gagawin ko lang dyan ay buksan ko lang siya para madaling lumamig. Nag-ready nga din pala ako ng ito ay pang sushi roll or pang yung maki sushi kung tawagin na molde. So, ito yung gagamitin ko para madali ko siyang ibilog. Sa ganitong paraan, mas mapadali yung trabaho ko. Pero kung wala naman kayong ganito, ay pwede lang talaga yung mano-mano na bilog-bilugin nyo lang sa inyong mga kamay sa ibabaw ng dahon ng saging. Kung nakikita nyo, di ba bilog na bilog siya, tsaka madali lang talaga siyang matapos pag ginamitan nyo ng sushi roll na molde. So, ayan, gaganyanin na natin, ikot-ikotin, and then tutupiin. Alam nyo na yung siguro kung paano yan, basic lang naman ito. So, ulitin ko, ayan, maglagay lang ako dyan ng kokonti or yung magkasya lang. Tapos, may takip kasi yan, tatakpan ko na. Tapos, pag diniin nyo na, ay bibilog na yan. Kung maiksi naman yung dahon nyo ng saging, ay putulan nyo lang yung gilid niya. Yung kung sa baga, bawasan nyo lang. So, lahat-lahat na 2 cups na yung ginamit kong malagkit na bigas, ito yung kadami na nagawa ko. Bali 11 na piraso. Pagkatapos ay i-prepare ko lang yan kung sa baga 2 tapos tatalian ko. Pwede na talaga na hindi nyo tatalian yan. Ang ginamit kong pantali ay yung dahon din ng saging na ginawa. Kahit naman hindi nyo tatalian yan ay maluluto din yan. Ang ginaya-gaya ko lang talaga yun kung ano yung nakikita ko sa probinsya dati. So ito pala ay hindi pa pala ito luto. Half cook or hindi talaga siya fully cook yung ating bigas na malagkit. Ito ay lulutuin ko pa ulit. Yung iba gumagamit ng steamer. Ako naman ang gagamitin ko ay hindi steamer. Yung iba ipakuluan ko talaga siya sa tubig. Kasi dati hindi talaga steamer yung ginagamit namin. Talagang pakukuluan namin yan ng tubig. Yung binuhos kong tubig pala ay mainit na. Kumukulo na yan para sa ganitong paraan ay mapadali yung pagluto natin. So isaset ko lang ito ng mga 20 minutes sa pagluluto. Tapos after 20 minutes, babalikan ko na ito.
So, dito, kung nakikita nyo, 20 minutes talaga para insakto talaga yung oras. Isang minuto na lang, maluluto na ito. At kung nakikita nyo, ay kumukulo-kulo pa talaga yan. Tapos, dyan, ayan na, ay luto na yan. Mainit na mainit. Ang gagawin ko dyan, ay tatanggalin ko siya dyan sa kasi mahirap naman ko nakababa dyan sa tubig. And then, paanuhin ko lang yan, palamigin, bago ko siya bubuksan para naman ay ating matikman. So, ito na, tikiman time. Ang lasa niya ay masarap, pero yung gustong-gusto ko talaga yung lasa sa probinsya na nagmamantika at nagmamantika siya. Hindi siya makuha-kuha dahil hindi naman yung ginamit natin na fresh na niyog. Sigurado ako pag fresh na niyog yung ginamit natin, ay makukuha natin yung nagmamantika na suman. Pero yung lasa niya halos walang pagkakaiba. Basta pag naggumawa kayo nito, kailangan marami yung gata. Kung puro gata kasi ang gagamitin nyo, hindi nyo siya hahaluan ng tubig, ay masarap talaga yung lasa at ang resulta ng inyong suman. Thank you!